Ayan. So, good morning ulit sa bawat isa sa atin. Ayan. So, diretso lang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And titutunan po natin, yung kulang po sa atin ngayon. Ano po yung kulang? Wala po sa pastor. Si pastor po ay nasa Pulilan. Kumbaga, na-invite po siya doon para guest speaker po nila. Since anniversary po naman Pulilan. So kaya wala po siya. So, either way, sabi na lang natin siya sa prayer. Kasi nagsasalita siya. Hindi mo nagsasalita ka ng mundo. So, tayo po yung umuok at tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat Panginoon sa biyaya. Salamat sa grasya. Salamat Panginoon sa umaga ng pinagdalog po sa amin. Lord, magabat po wala dalangin na po namin na bless niyo po ang araw na to. At din po sa aming pastor na nagsasalita ngayon sa Bulilan. Bless po siya Panginoon. Dalangin po namin na lahat po ng mga salita na malayo namin sa araw na to. Na po sa amin dito sa San Pablo ay bless po Panginoon. Sa lahat po ng mga katanggap, dalangin po namin na hindi may ulit pagdating sa aming puso-pusipan. And we pray Lord na hindi may apply namin sa mga buhay. At dalangin po namin o Diyos na ito po yung maluwalhati, mataas, maparangalan sa araw ko. Gamitin niya lang po kami, Panginoon, bilang nalapagsalita niyo, at ito po yung maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa isang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so, pagkain mo muna yung kagabi mo. So, yung napakaganda mo na yung umaga. Gusto mo na lang, napakagawa ko muna yung umaga. So, kinabala ko ba kayo yung lahat? So, kinabala ko ba kayo yung lahat? Amen. So, ngayon, continue kami lang since January ngayon, panibala ka ng mga. So, 4 weeks ago, nasa preaching ni Pastor, pinalaki niya yung tinatawag tayo natin. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Diba yung idea? God calls to all of us. Tapos, after naman nun, si Tita Rose, pinalaki niya yung pag-prepare para sa best time at nakasama natin si Lord. And last week naman, English ni BMJ, yung pagkakaroon ng Grateful Squad. So, kumbaga, may kita natin doon pa lang sa mga preaching ngayon, abot siya bilang paniwala natin yung taon. Kasi napakaganda na magsisimula tayo ngayong taon, may bawang tayo, or ano yung dadalhin natin for the rest of the full year. So ngayon po, gusto natin yung ating Bible sa Ezekiel chapter 36, verse 27. So medyo repetition sa mga nangunang verses, pero ito yung binibigay Lord sa akin. Kasi pinapisa sa akin, ito yung isa sa mga kailangan natin para magpatuloy tayo this school year. Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. So ano dyan na ngayon, samahan niyo ako, basahin natin. Sabi rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan niyang puso ay gagawin kong puso masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tutunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, basahin ko ulit. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tutunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Diba, napakaganda po ng verse. So, kung tinanong mo natin, may dalawang subject po yung verse natin. Ito po yung puso at yung espiritu. So, kaya dyan na tayo ikot ulit. Ngayon, simulan natin sa puso. Ano po yung puso? So, ako nga kayo dito. Okay sa akin. Ayon sa science, nandiyan po yung puso natin. Diba? Ang puso natin ay isang muscular organ na nagpapump ng blood natin. Yes, di ba? Kaya minsan, di ba sabi, pag hawakan mo yung puso mo, di ba? Hawakan natin ito kasi dito yung puso natin. Dito yung buhay natin. Kasi namin yung puso, ito yung buhay, ito yung nagpapump ng blood natin. So, okay ako. Diba? Di ba? Pag hawakan na naman tayo ng lupang hinirang. O hindi ba yung mag-ilaw tayo dito na lupang hinirang? Di ba? Lalagyan natin yung kamay natin sa ating puso bilang simbolo ng pamamahan natin sa ating pagsama. Ngayon sabi ng science, ang puso daw is isang muscular organ natin natin para patuloy tayo mabuhay, patuloy tayo maminga. Pag hindi na tuloy po yung puso natin, ano nangyayari sa atin? Mamatay, di ba? Kaya sila ba iba may mga sakit sa puso, bawal sila
baka pag tumilit yung puso nila, hindi na sila, hindi na sila huminga, di ba? Ngayon naman, sa ibang, sa ibang ologan, ibig sabihin daw po ng puso ay central or innermost part of something. So, baga, ito yung kaibuturan, kanitna, kumbaga pinanggagalingan ng lahat ng bagay. So, baga, makakalit yung sa atin, di ba? Kaya di ba masasabi ko pagka nagmamahal tayo, hindi mo kaya, ano yung ginagamit natin, yung puso natin. Pero hindi na siya yung basta pinibigok. Ngayon, dahil natin, magkaroon tayo ng konting paghahapin. Ano yung sinasabi ng mundo patungkol sa puso? Kasi parang tayo marinig ng mga ganon. Ngayon, ano naman sinasabi ng Bible patungkol sa puso natin? So, may nakita akong ilang quotation. Yan. Ito yung sinasabi ng mundo pagdating sa puso natin. Ito yung mga sikat ng tao to sa mga quotations nila. Ayan. Sabi ni Paula Abdul, break the rules, stand apart, ignore your head, and follow your heart. Parang ganda, di ba? Break the rules. Sino mo ba ito sa lumalabag sa batas? Di ba? Stand apart. Lumayo ka, di ba? Tapos, ignore your head. O, pero hindi yung isip mo. Basta sundin mo lang yung puso mo. Kung binasa natin, parang ganda kay Steve Jobs. So, Steve Jobs, para sa mga nakakilala, siya yung founder and CEO ng Apple. So, may mga iPhone kayo, may iPad kayo, siya yung gumawa niya. Siya yung may-ari ng company niya. Sabi ni Steve Jobs, have the courage to follow your heart and intuition. Yung intuition ko yung totoo or hinala. Parang pag pinakita natin, saan mo pakinggan, saan mo sundin ang puso natin, di ba? Sabi naman ni Walt Disney, let your heart guide you. It whisper so silent, so listen closely. Di ba pag kailan natin parang ang ganda ng mga conditions nila kasi kaya sabi, sundin mo yung puso mo, sundin mo kung ano yung sinasabi ng puso mo, hayaan mo yung puso mo, dahil tinaleta kung saan mo gusto or saan mo naisip. Or saan mo, o ano yung iniibig mo. Which is tama naman, di ba? Kung titignan natin, kapag mahal natin yung isang bagay or gusto natin yung isang bagay, yun yung ginagawa natin. Kahit di ba sa tao minsan, kahit alam natin na bawal pa tayo pumasok sa relationship, basta gusto natin, pumapasok tayo, di ba? Kasi gusto natin yung tao. Di ba? Sa mga nasa relation, gumagawa ka ng extra effort, extra mile, kasi mahal mo yung isang tao. Ganun din sa career or sa course. Kasi ito yung career na gusto ko, ito yung pinangarap ko. And kaya ito yung susundin ko, ito yung gagawin ko. Ngayon, ito yung sinasabi nila. And kung titignan natin, kapanipaniwala naman. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung titignan natin si Paula Abdul, isa siyang American singer. Sikat siya. Si Steve Jobs, di ba? Successful siya. Si Walt Disney. O, kilala niyo ba si Walt Disney? Yung mga napapanood yung mga movie ng mga bata pa kayo. May mga princess, di ba? Yung mga, may mga prince, yung mga karya. So kung titignan natin, maganda naman yung sinasabi nila. Okay naman, di ba? Parang wala namang problema. Ngayon, tingnan naman natin kung ano yung sinasabi ng Bible patungkol sa puso ng tao. Sabi ng Jeremias chapter 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Nakikita niyo po yung pagkakaiba? Sabi ng mga naunang quotations, follow your heart, sundin mo yung puso mo, gawin mo kung ano yung iniibig mo. Pero sabi ng Jeremias, sabi ng Lord, sabi ng Diyos dito, sabi niya, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Tingnan niyo yung katabi niyo. May puso yan. Hindi ko lang alam kung ano yung laman ng puso niyan. Di ba? Sabi ng Jeremias, Bible na nagsabi niyan, walang lunas, walang katulad, walang lunas ang kabulukan nito. Next verse. Kawikaan chapter 28 verse 26. Siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal, ngunit ililigtas ang mga lumalakad ng may katalinuhan. Nakikita niyo po, ang laki ng pagkakaiba. Pagdating sa mundo, lagi tayo na-encourage na sundin mo yung puso mo, gawin mo kung ano yung mahal mo. Which is wala namang mali doon. Actually, maganda nga yun eh. Pero titignan natin mamaya. Dito sabi rito, siyang nagtitiwala sa kanyang puso ay hangal. Pag sinabi po kasing hangal or mangmang, sa pinakamababaw po na term nun, bobo. Ayan, so sorry po sa word. Pero yun po yung pinaka-term nun. Sabi ng kawikan, kung nagtitiwala ka sa puso mo, kung masyado mong pinaniwalaan yung puso mo,
Kung dito lahat sa puso mo, ikaw, nagtitiwala, sabi ng Bible, hangal ka or mangmang ka. Now, ano ba yung laman ng puso natin? Tingnan natin yung Matthew. Sabi ng Matthew, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalon niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Di ba, halimbawa, sundin natin yung sinabi nung mga nasa quotation. Follow your heart. Sundin natin yung puso natin. Sabi rito sa Matthew chapter 15, sundin natin yung puso natin. So, yung sabihin, susundin natin yung puso natin kapag ang puso natin ay nagsasabi ng masamang kaisipan. Susundin ba natin yung puso natin kapag sinasabi niya rito na pumatay tayo? Sinabi ng puso natin, mangalo niya ka. So, yun yung gagawin natin. Makiapid ka, yun yung gagawin natin. Magnakaw ka, yun yung gagawin natin. Ganun po ba? Diba? So, makikita natin, hindi laging tama yung puso natin. Hindi siya laging tama. Lagi lang siya may tama, pero hindi siya laging tama. Diba? So, makikita natin, iba yung sinasabi ng mundo, iba yung sinasabi ng Bible. Actually, yung word na heart ay nabanggit po sa Bible ng 800 times. Tapos, yung word po na brain or yung utak po natin, hindi siya nabanggit kahit minsan. Pero ngayon, pagdating naman po, kasi kung kukunin po natin yung katulad ng mga salita, di ba? Sa brain, yung utak, yung isip, yung ulo, nabanggit siya sa Bible, pero hindi siya literal na tumutukoy sa utak natin or sa isipan natin. Ang Bible po, ang puso po, sa Bible, ang pinaka-kaloob-looban or pinaka-inner part ng pagkatao natin. Kumbaga, lahat ng nasa puso natin, ito yung lumalabas sa atin. So, di ba, napakahalaga na tinitingnan natin kung ano yung puso natin. By the way, yung title po pala natin is A New Heart and a New Spirit. Ayan, so kaya nagsimula tayo sa puso. At titingnan natin, di ba, ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng difference ng sinasabi ng mundo sa sinasabi ng Bible. Lalo ko minsan, di ba, may makakarinig tayo ng mga ganun self-love, self-respect, self-righteousness, mga ganun. So wala namang masama sa self-love. At katulad sa lagi ko sasabi, walang masama doon. Pero kung yung self-love natin is nagbubunga na siya ng pagiging makasarili natin, nagiging mali na siya. Kasi hindi naman yun yung design ng Lord or hindi yun yung design ng Diyos para sa atin. At katulad nga nito, sabi ng Bible, kung sinusunod natin masyado yung puso natin, baka nalilid tayo sa pagkakamali or baka nalilid tayo sa kasalanan. At tandaan natin, yung puso, yung pinaka-kaloob-looban ng buhay natin. Naalala niyo po yung shinare ko dati, yung puso, yung isip, tapos yung gawa. Diba? Kung ano yung nasa puso natin, ito yung desires. Kung ano yung nasa isip natin, ito yung mga iniisip natin. At kung actions, ito yung mga ginagawa natin. Kaya napakahalaga ng puso kasi kung ano yung nasa puso mo, yun yung iisip or ito yung nagbibigay ng force sa'yo para mahalin or ito yung nag-iisip sa'yo kung paano mo siya gagawin, paano mo siya i-apply. Ngayon, pagdating naman sa pag-iisip, yun yung tumutulak sa'yo para gawin mo yung gustong gawin. Diba? So hindi lahat ng dinidikta ng puso natin, hindi lahat ng sinasabi ng puso natin ay tama. Hindi lahat ng naisin natin or hindi lahat ng gustuhin natin ay tama. Halimbawa na lang po, parents. Yan. Halimbawa po yung anak nyo po, or yung iba may matatanda na, halimbawa yung mga anak nyo po, yung mga bata, nung bata pa sila, di ba marami po silang mga gusto. Di ba magsasabi sa iyo, mama gusto ko ng ganito, papa gusto ko ng ganyan. Pero lahat po ba binibigay ninyo? Hindi. Bakit? Sabi nito sa sila makakasama. Tama po ba? Makakasama. Makakasama. Di ba? Pero yun yung gusto mo. Yun yung gusto mo, yun yung nais mo. Pero hindi lahat ng nais or gusto mo, nakakasama or maganda para sa'yo. And ganoon din. Katulad ng sinasabi ng Bible, at katulad ng sinasabi dito, hindi lahat ng nasa puso natin ay maganda or masaya. Ngayon, magkaroon lang po tayo ng konting context para mas ma-appreciate natin
Yan. Kasi kung tututukan lang natin yung dalawang verse na nabanggit ko kanina, hindi natin medyo magigets. Bakit nga ba sinabi ng Lord yun? Para maintindihan natin kasi ang pinagbabasehan natin ang Bible at ito ay nagmula sa Israel. Mga Hudyo yung sumulat nun. Para mas ma-appreciate natin yun, kailangan natin magbasa ng konti or magkaroon ng context para makita natin bakit nga ba sinabi ng Lord to. Kung titira natin, historically or sa history ng bansang Israel, mula sila sa lahi ni Adan. Ako dahil lahat naman tayo, mula tayo sa lahi ni Adan, pero sila yung pinaka nasa direct lineage. Sila yung mula kay Adan, kina Noah, kina Abraham, kina Haring David, yan yung linya nila. Ngayon, tinawag ng ating Diyos si Abraham. Sabi ng ating Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon siya ng, gagawin siyang ama ng isang salinlahi or ng isang bansa. So kaya umalis siya dun sa lupa niya, pinangako sa kanya yung lupa ng Canaan or yung alam natin ngayon Israel. Pero nung time na yun, Canaan pa lang yun. So umalis si Abraham, pumunta siya dun sa lupa, tapos hanggang yung story nagpatuloy siya, hanggang sa dumating yung time ng Egyptians or panahon ng Ehipto, ni Moses. Nung time ni Moses naman, nasa Ehipto lahat ng Israelita. Then kinausap ng Lord si Moses, dinala sila sa lupang pinalabas sila sa Israelita sa Ehipto, tapos dinala sila sa lupang pangako. Ngayon, pagdating po sa lupang pangako, ang sumako po ng lupang pangako sila Joshua. Sila Joshua at sila Caleb. Yan, makikita natin yun sa Joshua. Ngayon, nung sinasakop nila to, maraming rules na binigay ang Diyos sa kanila. Maraming batas, maraming commandments, at lahat yun dapat nilang sundin. Pero dun pa lang, sa paglabas nila sa Ehipto, marami ng reklamo yung mga Israelita. Pagdating nila nung sinasakop nila yung lupang pangako o yung Canaan, yung Israel, marami pa rin yung sumusuway sa kanila. Ngayon, pagdating nung doon na sila mismo sa Israel, naghahari na sila, sumusuway pa rin sila. Ngayon, may kita natin, laging maraming problema or laging maraming pagkakamali or pagkakasala ang Israel, lalo na kay Lord. At katulad ng lagi natin sinasabi, ang kasalanan natin, hindi natin kasalanan sa tao. Kasalanan natin lagi sa Diyos. Ngayon, balik tayo dun sa history. Ngayon, nung nag-stay na yung Israel sa lupang pangako sa Canaan, pinangalan nila itong Israel or Judah. Judah that time. Tapos, anong nangyari ay, ang unang hari nila si Saul. Haring Saul, tapos naging si Haring David. Tapos, pinasa sa mga anak niya. Ngayon, nung natatag nung time na yun, yung bansang Israel, may mga commandment na binigay si Lord. At yung commandment na yun, binigay niya pa nung panahon nila Moses or panahon nila Moses, bukod dun sa 10 Commandments. So may kita natin, yun yung standard or yun yung binigay ng Diyos para sa kanila, para sundin, para gawin. Ngayon, ano nangyari? Pagdating ng mga hari or pagdating ng pagkakatatag ng kaharian ng Israel, karamihan sa kanila hindi sumunod. Pagdating kay Haring Saul, tinanggal si Haring Saul kasi hindi siya sumunod. Si Haring David sumunod. Alam naman natin yung kwento ni Haring David na bumagsak siya sa kasalanan, pero nagstay pa rin siya bilang hari. Tapos sumunod yung anak niya, pinagpala yung Israel. After nun, yung mga sumunod na hari, wala na. Kung babasahin po natin yung ikalawang hari, ikalawang kronika, grabe po yung ginawa ng mga Israelita. Grabe yung ginawa nila, grabe yung mga ginawa nila. Ang daming pangangalo niya, ang daming pagpatay, pagrebelde, lahat ng kasalanan na pwede niyong isipin sa isang makasalanang bansa, pwede nilang gawin. Halimbawa, sa bansa natin, di ba, marami tayong mga naririnig sa mga news, pagpatay, aksidente, kaguluhan. Ganon din, parehas lang din, mas malala nga lang. Di ko alam kung mas malala yung time natin or panahon nila or panahon natin. Basta ganon lang din, parehas lang din yung problema. Hanggang sa may mga hari na hindi sumusunod kay Lord, tapos may hari na mag-rise up, susunod kay Lord, tapos may hari na hindi, hanggang sa paulit-ulit na senaryo ng bansang Israel. Ngayon, nung time na sinulat ni Ezekiel to, ang Israel ay sinakop ng Babylonia. Sila ay ginawang alipin. Kinuha sila dun sa Israel, yung Israel nun is wala na, gumuho na, tapos kinuha sila, dinala sila sa Babylonia. Kumbaga nasa exile na sila, nasa captivity na sila nung time na to. At alam niyo po kung bakit nangyari yun? Kasi even nung mga time na bumabagsak yung Israel sa kasalanan, lagi nagpapadala si Lord ng mga propeta. Yung mga propeta na yon, mga mensahero ng Diyos, nakakausap sila ng Diyos direkta. At yun yung makikita natin, sila Amos,
Even sila Abraham, propeta, sila Moses, at yung mga prophet sa Bible. Lahat yan kinakausap ng Lord. At kadalasan, pag kinausap sila ng Lord, ang laging mensahe nila ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngayon, yung Israel nga, sala sa init, sala sa lamig, susunod, hindi. Parang yung katabi mo, joke lang. Ngayon, anong nangyari? Hanggang sa sinabi ng Lord sa kanila, darating yung time na hindi naman totally gugunawin, kundi lahat yan ay guguho, tapos dadalhin kayo papangalatin kayo sa iba't ibang bansa. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 36, sa mga unang verse. Wait lang. Ay, sorry. Mali pala to. Ezekiel chapter 16. Ito. Chapter 36, verse 16. Sabi rito, sinasabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, na ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain. Pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya ang pamumuhay nila ay naging kasuklab-suklab sa akin. So, tingnan lang natin yung context. Verse 18. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain at dahil sa kanilang Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang matinding puot. Itinapon ko sila at ipinangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyandaan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila yung mga mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sila sa kanilang bayan? Nabahala ako at dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa dakong kinapuntahan nila. So may kita natin, di ba? Ito yung reason kung bakit na-exile yung Israel this time. Kasi dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, or sa kanilang mga masamang gawa, yun na lang yung pinaka point niya. Ngayon, alam naman natin na si Lord ay galit sa kasalanan at ayaw niya ng makasalanan. So kaya ginawa niya, pinarasahan niya Israel, tinuruan niya para lang, pinangalat niya para lang ipakilala si Lord na totoo si Lord sa kanyang mga salita. Ngayon, nasa exile na sila, pagkat nila sa exile, ganun pa rin nangyari, ginawa pa rin ng Israel yung kanilang mga ginagawa. At ito yung nangyari. Ngayon, itong chapter na to ay pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos sa mga Israelita. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng panibagong puso at bagong spirito. Pero nung time kasi na to, hindi pa malinaw sa kanila lahat ng bagay na nangyayari or hindi pa malinaw sa kanila lahat ng bagay na nagaganap. At ito ay sinabi pa lang ni Propeta Ezekiel. So ngayon, nakuha na natin yung context. Titingnan natin, ano pa talaga yung problema ng Israel? Ano ba yung problema ng bansa nila? Problema ba nila yung wala silang maayos sa leadership? Problema ba nila yung mga ninuno nila or ang problema nila is yung sarili nila or yung puso nila? So kumbaga, babalik tayo dun sa topic natin. Bago natin talakayin yung bagong puso at bagong spirito, tingnan muna natin, ano ba talaga yung problema ng puso natin? At yung problema na yon is problema din ng mga Israelita. At problema din ng lahat ng tao. Ngayon, ang problema ng tao ay yung kanyang puso. Ang problema ng tao ay ang lahat na nagagaling sa kanyang puso. Sinabi ni Lord sa Matthew yun kanina. Ngayon, itong puso natin, ano ba yung nilalaman nito? Ano yung nilalaman ng puso mo? Titignan natin yung mga Israelita. Minsan tatanungin natin, bakit nga ba pinili ng Diyos yung mga Israelita? By the way, lahat naman tayo Pilipino dito, di ba? Wala namang Israelita sa atin. Di ba? Kung titignan natin, bakit sila pinili ng Diyos? Kung titignan natin sa Bible, ang Israelita, sila yung pinaka-the best na tao na pwedeng gamitin or piliin ng Diyos para ipakilala yung kanyang sarili or para parangalan yung kanyang sarili. Pero sa history ng Israel, even nakalagay sa Bible, hindi nagawa ng Israelita yon. Kasi, katulad nga sinabi ko kanina, bumagsak sila sa kasalanan, nagpaulit sila dun sa buhay na gusto nila. Ngayon, ano yung i-expect natin sa atin?
Inisip ba natin na mas magaling tayo sa kanila? Mas maganda ba yung mga gagawin natin? Hindi. Never na magiging magaling tayo kung ganun yung inisip natin. Di ba? Katulad sa sabi kanina dun sa mga naunang quotations, maganda successful naman sila. Pero may problema pa rin sila. Yung puso nila. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung puso, ang tinutukoy natin dito, or yung sinasabi rito ng Ezekiel is yung mga desires or mga naisin. So unang point, sabi rito, a new heart and right desires. So bagong puso at tamang mga pagnanais or pagnanasa. Yan. Bagong puso at bagong right desires. Kasi bakit? Kasi tingnan natin, check natin yung puso natin. Ano ba yung mga ninanais at ano yung mga gusto ng puso mo? Ano yung mga desires mo? Ano yung mga gusto mo? Sabi ng verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawain ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa ibang version, yung sinabing puso ay pusong bato or heart of stone. Yan. So may kilala po ba kayong pusong bato? So hindi siya yung kanta na ng ako'y ibigin mo. Puso kayo. hindi siya ganun, okay? So hindi siya ganun. Pag sinabi natin pusong bato, ito yung matigas na puso. Ito yung puso na mahirap pasunurin, mahirap suwayin, mahirap mahirap intindihin. May kilala po ba kayong ganon? Yung mga nanay nangingiti parang sasabi, anak ko ata yung matigas yung puso na yun. Pero hindi Pero sabi kasi dito ng Lord, ang puso natin or ang puso ng isang tao ay matigas. Kaya di ba, yung mga naunang verse nga, di ba, ang puso ng tao ay walang katulad. Ang puso ng isang tao ay makasalanan. Ang lahat na nagagaling sa puso natin ay puro kasamaan. So, literal na yung puso natin, bato. At pag tinanong po natin yung Bible, minsan po, hinalin tulad to sa isang lupa, sa isang lupang sinasaka. So, ano po nilalagay natin sa lupang sinasaka, di ba? Halaman, or, ayun, ano yung, kung may po kayo, may background po kayo sa bukid, di ba yung lupa doon, tinataniman nila. Ngayon ang ginagawa nila, pag tinataniman nila, binabasa nila, inaararo nila, binubungkal nila. Ngayon, hinalin tulad po yung puso natin sa isang lupa. Na yung puso natin, yung buhay natin ay katulad ng isang lupang sinasaka. Nung simula ay matigas. Or simple po, sabihin na natin, bato, talagang matigas, mahirap bungkalin. Ngayon, bakit tumigas yung puso natin? Or bakit matigas yung puso natin? Ano yung reason? Balikan natin yung mga verse kanina. Dahil sa kasalanan. Di ba, kahit Kristiyano na tayo, na tinanggap natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin, nakagawa tayo ng kasalanan. At alam ko, naniniwala ako na si Lord nangungusap sa inyo. At alam ko, at naniniwala din ako, na meron tayong mga struggles, meron tayong mga kasalanan na pinagdadaanan natin. At ngayon, ito yung mahirap doon. Kapag tinanggap natin si Lord, sinampalatayanan niya tayo, binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Ito na yung plot twist, ito na yung nangyayari. Dahil dun sa mga kasalanan na nagagawa natin, kahit Kristiyano na tayo, kapag yung kasalanan na yun, paulit-ulit natin nagagawa, ano po yung nangyayari? Tumitigas. At katulad po ng isang lupa na sakahin, kapag hindi nagagamit, walang nagagawa, ano po nangyayari? Tumitigas lang din. Kaya di ba, tulad siya yung puso natin, bungkalin daw natin para lumambot, para hindi na siya, para matamnan siya. And ganoon yung puso ng tao, sobrang tigas. Ngayon, huwag nyo na muna tingnan yung katabi nyo or huwag muna kayo mag-isip ng iba kasi hindi ito tumutukoy doon sa katabi nyo or sa ibang tao. Sa atin muna. Tingnan natin, ano ba yung laman ng puso ko? Ano ba yung nasa puso ko? Matigas na puso ba to? Or sumusunod kay Lord? Sa The Living Bible Version, ito yung sinabi nung Ezekiel chapter 36 verse 26. Pa-next po, yung English version. Yan. Sabi rito, Ezekiel sa The Living Bible, and I will give you a new heart, will give you a new and right desires,
and put a new spirit within you. I will take out your stony hearts of sin and give you a new hearts of love. Diba? So makikita natin, ito yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita at sinasabi niya rin sa atin. Papalitan ng Diyos yung puso natin na bato. Papalitan ng Diyos yung puso natin na matigas. Sa Tagalog, di ba kasi, ang puso niyong masawayin ay gagawin ko pusong masunurin. Ito yung pangako ng Diyos. Kasi bakit? Yung puso natin o yung puso ng isang tao ay rebelde or kaaway ng Diyos. Kaya ngayon magsisimula tayong taon, tingnan natin, ano ba yung mga desires ko? Ano ba yung mga naisin ko? Ano ba yung mga gusto ko? Di ba? Minsan may mga gumagawa ng minsan may mga gumagawa ng ganito yung planner. Sino sa inyo nagpa-planner dito? Ayun, si Karina, nagtaas ng kamay. Ayun, si kay Joel. Di ba? Kasi, tingnan natin, itong mga plano, kasi bakit tayo gumagawa ng plano? Bakit ka nagpa-plan? Bakit ka nag-goal? Kasi may gusto kang mangyari. Di ba? May desire ka sa buhay, maliwa, gusto mong mag-improve, gusto mong gumraduate, gusto mong gumaling, or gusto mong mag-business, gusto mong makapagtrabaho. Yun yung desires ng puso mo. Yun yung gusto mo. Yun yung naisin mo. Kaya gumagawa tayo ng, ng mga plano. Ngayon, at titignan natin, ano ba yung laman ng puso natin? Yun lang ba? Or may iba pa? Kasi, maging honest na po tayo. Maging totoo tayo. Halimbawa na lang po, isa sa mga narinig ko last time, ilan sa ating mga lalaki ang lulong sa pornography? No, hindi lang sa mga lalaki, sa church, pati sa mga babae, sa ating mga tao. Diba? Hindi naman ito pinag-uusapan sa ibang church kasi feeling nila tabu to. Ilan yung nasa sexual immorality? Ilan yung mga gumagawa ng mga mabibigat na kasalanan? No, ito, mabibigat na kasalanan na to, Bukod pa yung mga magagaang kasalanan. Ilan yung mga nandirito? Minsan makakarinig tayo, di ba, yung mga kabataan, ang aga nilang nag-aasawa, ang aga nilang nabuntis. Magtataka ka, di ba, uy, ang bata-bata pa naman ni ganito. Bakit nabuntis ka agad? Kasi nag-boyfriend, kasi umibig. Kasi ano yung dahilan? Yung puso. Di ba? Actually, nung 2 years ago, sumikat yung Pilipinas. So, maybe iba sa atin nababalitaan to. Sikat yung Pilipinas kasi nag-top 1 tayo sa isa sa mga porn site sa internet. So, di ba, nung nakita ko yung post yun, karamihan ng mga nakalagay hahaw Kasi sila sabi nila, wala daw kasing magawa, kaya yun na lang yung ginagawa. Kaya nanonood na lang daw ng panoorin hindi dapat. Pero, tignan natin, ano ba yung problema? Diba? Ang problema yung desire ng puso natin Kasi meron tayong mga urges, meron tayong mga gusto na sinasabi ng Bible na mali. Sinasabi ng Bible na kasalanan. At kapag sinunod natin yung puso natin, ito yung magiging problema. Now, hindi na puso yung problema natin. Tayo na yung problema, ikaw na yung problema, ako na yung problema. Diba? Minsan nga nag-uusap kami sa yung mga kasama namin sa inter tsaka sa counseling. Sabi nila, di ba grabe yung mga kabataan ngayon? Grabe yung, example lang to, mga youths grabe yung mga kabataan ngayon, hindi mo mapigil. Kahit anong pagsabihan mo, at titigas ng ulo. Pero yung mga problema na problema din naman dati. Nag-exist din naman siya, generation from generation. Pero bakit pa ulit-ulit? Tignan natin, ang problema ng tao, ang puso niya. Sabi mo sa katabi mo, problema mo, puso mo. Kaya i-check mo yan. Di ba kasi titignan natin Kaya kailangan makita natin, ano ba yung laman ng puso natin? May unawa natin, ano ba yung nasa puso natin? Sabi nga ng Diyos dito, sabi ng Lord, bibigyan niya tayo ng bagong puso, ng bagong isipan. And daw sa pagsisimula ng taon natin, yung laman ng puso natin, i-check natin, pasuri natin kay Lord. Alamin natin, tama ba tong desires na to? Tama ba tong nilalaman ng puso ko? Bakit tayo bibigyan ng Lord ng bagong puso? Ano yung purpose nun? Ano yung reason nun? Una, upang makaiwas tayo sa kasalanan. Pero sabi ng Jeremias chapter 24 verse 7, sabi ng Jeremias chapter 24 verse 7, bibigyan ko sila ng puso na kikilala sa akin. Sapagkat ako ang Panginoon at sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng buong puso nila. So nakikita niyo po, ang reason
kung bakit kailangan natin ng bagong puso, ang reason kung bakit kailangan mo ng bagong puso, para magkaroon tayo ng puso na nakikilala kay Lord. Para magkaroon tayo ng puso na yung puso natin, tama yung mga ninanais, tama yung mga ninanasa. Hindi lang yung mga bagay sa makamundong to. Ngayon, hindi naman tayo pinipigilan ng Bible na mangarap. Hindi tayo pinipigilan ng Bible na gumawa ng mga bagay sa mundo na to. Halimbawa, magtrabaho ka, mag-business ka, mag-aral ka. Hindi tayo pinipigilan ng Bible doon. Hindi tayo pinipigilan ng salita ng Diyos. Kasi kung ang gagawin natin is everyday na lang tayo dito sa chapel, paano yung mga trabaho natin? Paano yung mga pang-araw-araw na buhay natin? Diba? Una, hindi naman tayo sisweldohan sa church. Hindi naman, bukod doon sa blessing, tsaka sa peace na makukuha natin, di naman mapoprovide lahat sa church natin. Actually, ang church nga natin is umaasa lang din sa mga kaloob or sa mga tithes and offering natin. Pero hindi tayo pinipigilan ng Bible sa mga bagay na yon. Ngayon, ano lang yung tinuturo sa atin ng Bible? Na yung puso natin, ituon natin kay Lord. Itutok natin kay Lord. Yung desires natin, isama natin si Lord. Hindi lang yung laging ako, hindi lang yung laging ikaw. Pag mahal tayo, ipag-pray natin. Hindi lang yung umibig lang, di ba, kinilig lang tayo, minahal lang natin, ipag-pray mo. Kung siya ba talaga yung para sa'yo. Nag-pray ka ng trabaho, ipag-pray mo. Kung saan ka ilalagay ng Lord. At kung gusto mo ng business, ipag-pray mo rin. Kung saan ka dadalhin ng Lord. Ngayon, itong mga bagay na to, naniniwala ako na sumasagot si Lord through prayer. And kung yung puso natin ay bago na, kung yung puso natin ay nabago na, ano yung sabi ng Psalm chapter 37 verse 4? Yung makakapag-recite, may ano sa akin, may premyo. Di ba sabi niya, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapag yung puso natin nabago, kapag yung puso natin, isunuko natin kay Lord, lahat ng desire na nagmumula kay Lord, na nilalagay sa puso natin, si Lord mismo magbibigay nun. Si Lord mismo yung maglalagay nun. Kailangan mo ng ka-relationship, si Lord yung magbibigay. Kailangan mo ng trabaho, si Lord yung magbibigay. Kailangan mo ng pagkakakitaan, si Lord yung magbibigay. Kailangan mo ng bago sa buhay mo, gusto mong mag-grow, gusto mong magkaroon ng breakthrough, si Lord pa rin yung magbibigay. At si Lord yung gagawa nun. Ano yung role natin? Ano yung response natin? Itutok natin kay Lord yung puso natin. Pangalawa, a new spirit. Yan, so, bagong espiritu. Sabi ng verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunodin niyong mabuti ang aking mga utos. Ngayon, pag pinag-usapan kasi natin spirit, minsan kasi ang naisip kasi natin, diba, mga multo or mga evil spirit, yan, yung mga lamang lupa, yung mga nakakatakot. So hindi ganun yung tinutukoy sa spirit. Even tayo meron tayong espiritu. Or mas kilala nga ito sa kaluluwa or soul natin. Or ito yung nasa kaloob-looban ng puso natin. Ngayon, magkasunod to, yung puso at espiritu natin. Kasi magkaugnay silang dalawa. Kung ano yung para silang magkakonekta, di ba parang magkakonekta sila. Kung ito kasi para sila sa loob ng puso natin. Ngayon, kung titignan natin, yung sinasabi rito na spirit ay yung makalakad tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi ano ba yung spirit na meron sa atin or sa mga hindi kumikilala sa Lord? Disobedience. Minsan ganito. May mga tao minsan na hindi natin malaman kung saan ba nanggaling yung ugali nila. Minsan may mga attitude, may mga problema. Ngayon sabi ni Apostle Pablo sa Corinto, hindi tayo nakikipaglaban sa pamagitan ng laman at ng dugo. Or yung battle natin, yung labanan natin, hindi sa pamamagitan ng physical na labanan. So, kapag yung katabi mo or yung kaibigan mo, may kakilala ka na matigas yung ulo or matigas, hindi mo pwedeng labanan yan, hindi mo pwedeng suntukin yan, okay? Walang ganun sa atin. Pero, ano yung kalaban natin? Sabi ni Pablo, ang kalaban natin ay mga evil spirit. Ito yung mga rulers, principalities, or mga bagay na hindi natin nakikita. Or evil spirit. Now, Jella, totoo ba yung multo? Totoo yung multo. Pero hindi iyon yung espiritu or kaluluwa ng kamag-anak mo na nawala. Yung mga multo na yon ay kagagawa lang ng mga evil spirit. Kumbaga, dinadaya lang tayo upang matakot tayo. Ngayon, sabi ni Pablo, nakipaglaban tayo sa pamamagitan nakipaglaban tayo sa pamamagitan ng spirit or ang kalaban natin yung mga evil spirit. Ngayon, sa mga tao, minsan kasi meron tayong tinatawag na strongholds or mga
problema, mga attitudes, behaviors, na hindi natin malaman kung bakit nandoroon. Ngayon, minsan yung mga bagay na is kagagawan siya ng mga evil spirit. So hindi ko naman sinasabi na lahat tayo may evil spirit, pero may mga instances na ganon. And actually, meron talagang ganon. Kasi minsan narinig natin, sinabi ni Pastor, kung wala sa atin yung espiritu ni Kristo, wala sa atin yung Holy Spirit, ano yung nasa sa atin? Ano yung espiritong dala-dala mo? At yung espiritu na yon, minsan umuugnay din yun sa mga kasalanan. Pornography, adultery, addiction, ano pa ba? Disobedience, ayan. Yung kawalan ng faith minsan, yung hindi ka naniniwala, evil spirit din yon. Ngayon, titignan natin dito, lahat ng tao, lahat tayo, meron tayong mga daladalahin. Hindi ko lang po alam sa inyo kung ano yung daladala nyo. Ngayon, titignan natin ba, marami na tayong dala. Dala natin yung kasalanan ng puso natin. Ngayon, hindi ko alam kung anong spirit yung daladala natin. Pero sabi rito ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Now, dagdag ko lang din pala. So, minsan, di ba, pag nakikinig tayo ng mga testimony or mga patotoo sa TV, sa 700 Club kasi ako nakakarinig ng mga ganun. Di ba, yung mga sinasapian, yung mga na-exercise. Di ba, may sabi nila, may daladala silang mga espiritu. May daladala silang mga evil spirit na sumanib sa kanila, tapos nag-manifest. So, lahat sa mga tao, merong mga ganun. Hindi lang specific kung ano yung daladala mo. Pero merong ganun. Ngayon, pagdating naman sa Bible, yung word na spirit is binanggit siya ng maraming beses. At yung word na spirit ay tumutukoy siya sa hangin. Ay, yung term niya, yung translation ay hangin. Or minsan naman ay hininga. Ngayon, ang spirit ay katulad ng hangin. Hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. May nakakita po ba sa atin ng hangin? Wala. Bakit natin nalalaman na may hangin? Kasi nararamdaman natin. And ganoon din yung evil spirit, ganoon din yung spirit. At minsan ganoon din yung mga evil spirit. Minsan diba sabi natin, parang may nakita akong nakatayo doon, no, na di ko alam kung ano yung tao ba yan. Yung mga ganoon. Kaya di ba minsan sa atin, hindi ina-encourage sa atin na manood ng mga horror movies. Kasi bakit? Kasi minsan, nagpo-produce sa ng takot. And minsan yung takot na yon na-retain sa atin at na-express natin. Di ba kayo minsan, takot yung isang tao pagkagabi. Takot ako sa dilim kasi feeling ko may nakatayo doon. Feeling ko may bumubulong sa akin, mga ganun. So, sa Bible, totoo yun. Okay? Sinasabi ng Bible, totoo yun. And even sa ministry ng ating Panginoong Jesus, nagpalaya siya ng mga masamang espiritu para palayain yung mga tao. Now, titignan natin, lahat tayo ay alipin. Bukod sa alipin tayo ng kasalanan, may mga tao rin sa atin na alipin ng mga masamang espiritu. Ito yung mga behavior natin or mga gawa natin, mga attitude natin na hindi natin alam kung bakit nandoroon. At naaalipin tayo nun. Maraming bagay. Ngayon, sabi rito, yung disobedience na to or yung new spirit na to ay yung espiritu na handang sumunod or lumakad sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa disobedience, isimple po na lang natin to na kung ano yung bawal, yun yung masarap gawin. Diba? Minsan makakarelate sa may mga nagsasabi, bakit pag kung ano yung bawal, parang ang sarap-sarap gawin? Bawal manigarilyo. Diba? Pero marami na yung nigarilyo. Bawal uminom, pero bakit maraming umiinom? Bawal malasing, bakit maraming nagpapakalasing? No, magbigay lang po pala ako ng clarification doon sa pag-inom. Sa Bible, wala namang literal talaga na sinabi na bawal uminom. Pero ang sinabi sa Bible, bawal malasing. Or bawal yung madala tayo ng spirito ng alak or ng spirit ng pagkalasing. Kasi bakit? Instead na madala tayo ng spirito ng kalasingan, papuspusan na tayo ng Holy Spirit. Yun yung sabi ng Ephesians. Now, hindi naman, sa Bible, hindi naman sinabi na bawal. Pero ano yung tinitingnan natin doon? Yung influence ng alak. Yung dala ng alak. Kasi di ba, sabi nga nila, pag may alak, may balak daw. Nagsabi na. Di ba? Kasi yung influence doon. And personally sa akin, ang dami ko ng Christians na nakilala na bumagsak sa kasalanan dahil sa pag-inom. Di ba? Magitotoo na lang tayo. Di ba? And ano yung dala-dala? Spirit din yun. Kaya nga kung wala sa atin yung Holy Spirit, wala sa atin yung bagong Espiritu ng Diyos, hindi natin magagawa to. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung Espiritu na tinutukoy dito? Ano yung ibibigay ng Lord sa atin? Yung Holy Spirit. Nung time ni Ezekiel, wala pa yung Holy Spirit. Kasi dumating yung Holy Spirit nung panahon pa ng ating Panginoong Jesus nung pagkamatay, nung
nung umakyat na siya sa langit. Sabi sa John chapter 14 verse 16, di ba? Bibigyan tayo ng patnubay. At yung patnubay na yun yung banal na spirito. Yun yung gagabay sa atin. Pagdating sa 26, sabi ng ating Panginoon, magpapadala siya ng magpapaalala ng lahat ng tinuturo niya sa atin. Yung patnubay, tagapagpaalala, tagapagtanggol, at lahat ng tumanggap na nampalataya sa ating Panginoong Hesus, meron ng Holy Spirit. May bagong puso ka na, may bagong spirito ka na, ano na lang yung gagawin natin ngayon? Sumunod. Tignan niyo po Ephesians chapter 1 verse 13. Sinasabi na ni Pablo to sa atin, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Sabihin niyo po, ako man ay naging bayan ng Diyos. Di ba kung titignan natin, sa Old Testament, ang bayan lang ng Diyos ay yung Israel. Pero sa New Testament, tayo po ay naging bayan ng Diyos. Tayo po ay naging mga pinili ng Diyos. Bakit po? Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ano yon? Ang magandang balita o yung gospel na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. O sabi mo sa katabi mo, may Holy Spirit ka na. Kaya sumunod ka. Di ba kasi, yun yung trabaho ng Holy Spirit, magturo, magpaalala, mag-convict. Now, iba yung trabaho ng konsensya, iba rin yung trabaho ng Holy Spirit. Yung sa conscience kasi, sabi na banggit na rin minsan, na-share na rin ni Tita Rose, diba? Konsensya lang natin yun. Kumbaga, minsan applicable yun sa mga moral laws natin, kung ano yung alam natin na malinis. Pero iba yung trabaho ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. At ang Holy Spirit ay galing sa Diyos. At yung Holy Spirit ay kasama natin ngayon. Kaya nga diba, may Bible. Pag binabasa natin yung Bible, ano yung nag-guide sa atin? Yung Holy Spirit. Nung maliit ako, may Bible si Mama sa bahay. Same siya nung isang Bible, yung New King James Version na Tagalog. Pero nung time kasi mahilig ako sa libro. So tinry ko siyang basahin. Alam niyo po ako yung ending. Wala akong naintindihan. Hanggang ngayon inaalala ko, ano ba yung word na naalala ko, na binasa ko nung maliit ako, na hanggang ngayon naalala ko, wala. Paulo, ano ba? Wala Pero lately, 10 years ago, nung nakakilala ako kay Lord, nung binasa ko yung Bible, naging malinaw sa akin. Naging naunawaan ko at naintindihan ko. Yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Nung tumanggap tayo, sumampalataya tayo kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu na yun, yung magpapaunawa, yung magtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya, pag naunawaan natin yun, naintindihan natin yun, nagkamali tayo, yun din yung magpapaalala sa atin na, anak, mali na yung ginagawa mo. Kasalanan yung ginagawa mo. Nagkakaroon ng conviction. At yung conviction na to, nawa, nagdadala sa repentance at sa pananampalataya. At yun yung trabaho ng Banal na Espiritu. At sabi nga rito, ito'y tatak at tanda na ating pagkahirang or tatak at tanda mula sa Diyos. At sabi naman sa sa 1 Pedro chapter 1 verse 2, sabi rito, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin, sa mula't mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po kayo ay pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang layunin, at sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. Makikita natin, ang tumutulong sa atin at ang ginagagay sa atin yung Holy Spirit. Upang maging masunurin kay Jesucristo. Ano daw sabi? Upang maging masunurin. Upang matutong sumunod. At nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos. So nakikita natin, maraming ginagawa yung Holy Spirit sa buhay natin. Meron siyang works, meron siyang gifts, meron siyang fruit. Kaya ang isa sa pinakamagandang indication na kung ang isang tao ay talagang nanampalataya, talagang nabago yung buhay, tingnan natin yung bunga ng Banal na Espiritu. Umiiyak ba to? Nagmamahal ba to? May kapayapaan ba to? Diba kasi yun kung nasa atin na yung Holy Spirit, ang kailangan lang ay mag-manifest or kailangan lang may apply natin yung mga bagay na sinasabi sa Bible. Kaya minsan may nagsabi sa akin kapatiran yung mga kasama natin dito dati, di ba sila tumanggap? Di ba sila nanampalataya? Di ba talaga sila ligtas? Sabi ko, di natin sila mahusgahan Pero isang bagay lang po yung alam ko. At nauunawaan ko at sinasabi ng Bible, ang isang tao, kapag nanampalataya siya kay Kristo, ang isang tao, kapag nanalig siya kay Kristo,
may bagong puso na siya, may bagong spirito na siya, may bagong pagkatao na siya. Tignan po natin yung 2 Corinto chapter 5, verse 17. Sabi rito, wait lang. 2 Corinto chapter 5, verse 17. Sige, kabisado ko naman siya. Sabi, di ba, kaya't kung nakipagkaisa na ang isang tao, siya isa ng bagong nilalang. Tignan niyo po kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, siya isang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Tignan mo ulit yung katabi mo na yan. Bago na yan. Bago na yan. Sa'yo, bago ka na. Magbago ka na rin. Di ba, minsan may mga ganun eh. Di ba, halimbawa, bagong taon, sasabihin, bagong taon na, magbago ka na. Pero pagdating naman ng birthday mo, tapos babati ka ng happy birthday, sana wag kang magbabago Di ba, ang gulo eh. Di mo malaman kung ano ba yung susundin mo eh. Pero kung titignan natin, sabi ng Bible, ang sino mang nakipagkaisa, sino mang tumanggap, nanampalataya, may relasyon na kay Kristo, may relasyon na sa Diyos. Sila'y bagong nilalang. Kaya yung sinasabi natin, yung topic natin, yung bagong puso at bagong spirito, meron ka na. Meron na tayo. At yung dati nating pagkatao, ito'y napalitan na at nabago. Kumbaga lahat ng bagay na meron tayo in the past, or lahat ng meron tayo, bago na. Pero ibig sabihin nun, hindi sa nawala na tayo dito sa mundo na to. Nagbago na tayo, yung mga bagay na gusto, yung mga bagay na nais, yung mga bagay na iniibig natin, nabago na, naiba na. Yung mga bagay na sinusunod natin dati, yung mga bagay na sinusundan natin dati, nabago na, naiba na. At yun yung bagong puso at bagong spirito. Hindi lang siya bagong although kasi di naman tayo pwedeng magbago, di ba? Hindi naman ako pwedeng magbago ng itsura. Maliban na lang kung magparetoke ako, pero hindi naman natin gustuhin at hindi ganun yung design ng Lord. Pero kapag tayo nabago, yung pagbabago nagsisimula sa loob, palabas. Nagsisimula siya sa puso, palabas. Nagsisimula siya sa bagong spirito, palabas. Now, hindi ko po alam sa inyo kung ano yung pinagdaraanan nyo, ano yung mga past, mga experiences natin. Alam ko minsan may mga ganun tayo, diba? May mga trauma tayo, may mga behaviors, attitudes tayo na kinalakihan natin, na nadala natin hanggang ngayon. At katulad ko, ako, mabilis ako magsalita. So, hindi ko alam kung bakit ako mabilis magsalita, pero yun yung nadala ko hanggang sa pinapractice ko hanggang ngayon. At sabi ko nga dati, diba, mainitin yung ulo ko, mabilis akong magalit, mabilis akong mapikon. Kasi, mula bata ako, ganun ako. Hanggang sa paglaki ko, ganun pa rin. Ngayon, yung pagbabago na yun, hindi siya gradual, hindi siya biglaan, unti-unti, from glory to glory. Pero, mahalagang maunawaan natin na kung tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Hesus, napalitan na tayo. Lahat ng baggage, lahat ng burdens na meron tayo, lahat ng dalahin natin, wala na yun, pinalayan na tayo ni Lord. Ang kailangan na lang natin ay mabuhay kung ano yung sinasabi ng Diyos. Meron po ko ipapakitang video, mula siya sa movie ng Pilgrim's Progress. Isa to sa paborito kong movie, o Christian movie to. At makikita natin yung character dito, yung story niya. At yung story na yun is story din nating mga Kristiyano. So, pa-flash ng video. So, tayo po lahat ay tumayo. Yan. So, nakita po natin dito sa movie, di ba? Yung bida, si Christian kasi Christian Pilgrims, meron siyang burden. Ano yung burden niya? Yun yung mga bagay na galing yun yung mga bagay, yung mga burden na dala-dala niya. Yun yung mga kasalanan, kahihiyan, mga bagay na dala-dala niya nung umalis siya doon sa lugar nila. And sabi ng evangelist, pag alis niya kasi doon sa city nila, sabi ng evangelist sa kanya, sundan niya lang yung King's Path or yung King's Road. Tapos, papalayain siya. Ngayon, habang naglalakad siya, noong una maliit lang yun eh. Tapos palaki ng palaki, hanggang sa sobrang bigat na nung dala-dala niya. And hanggang sa, pinili niya na lumakad
doon sa patient spot. Yan. So, minsan ganoon din tayo eh. 'Di ba sabi ng ikalawang Korinto, 'di ba? Tayo bago ng pagkatao, tayo bago ng nilalang. May bagong puso ka na, may bagong espiritu ka na. Lahat ng burden natin, lahat ng dalahin natin, tinanggal na ng Panginoong Hesus 'yun. Sabi niya sa huli, 'di ba? I am free. Pinalaya ka na. Pinalaya na tayo. Yung dalahin, yung kahihiyan, yung kasalanan, lahat yun pinalaya na sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tinanggal na sa atin. Ngayon, ano yung response natin? Ano yung ginawa? Ano yung application nito sa atin? Tignan natin sa Hebrew chapter 3, verse 15. Pinaka-last verse. Hebrew chapter 3, verse 15. Sabi rito, at ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong kayo'y naghihimagsik sa Diyos. Kung marinig po ninyo yung tinig ng Diyos, paano natin marinig yung tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paano natin marinig yung tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng mga nasi-share sa atin, sa pamamagitan ng preaching. At ngayon narinig natin yung tinig ng Diyos, nangusap si Lord sa atin. Ano yung response natin? Huwag na natin patigasin yung puso natin. Huwag mo nang patigasin yung puso mo. And maybe, yung iba sa atin, matagal na, pero di ba parang walang progress, parang walang pagbabago yung buhay natin. Ano yung gagawin natin? Isuko natin yung puso natin kay Lord. Ibalik natin kay Lord. Lord, yung pusong bato na to, na pinatigas ng kasalanan, sinusuko ko ulit sa'yo. Palambutin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bagong desires. Bigyan tayo ng Lord ng bagong desires, bagong iibigin, bagong mamahalin. Una yun yung kanyang salita, yung pagsunod sa kanya. At pangalawa, bagong spirito. Lagi nating maalala yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. At sumunod tayo. Sumunod tayo sa ating Panginoon Hesus. Mula doon sa lumang pagkatao, lumang puso, pumunta doon sa bago, mula doon sa mga burdens natin, hanggang doon sa freedom, hanggang doon sa breakthrough. Pinalaya na tayo ni Lord. Pinalaya ka na. Palayain mo yung sarili mo. Tayo po yumukot manalangin. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga narinig po namin. Salamat, O Diyos, sapagkat katulad po ng iyong sinabi, binigyan mo kami, Lord, ng bagong puso. Binigyan mo kami, Lord, ng bagong spirito. Yung puso namin na matigas, yung puso namin na hindi marunong sumunod sa iyo. Lord, ibinigay niyo po ito, Panginoon, sa amin simula nung kami nanampalataya sa iyo. And bagamat paglipas po ng ilang panahon, Lord, ito'y tumitigas dahil po sa mga kasalanan, dahil po sa mga disobedience na ginagawa po namin. Lord, patawarin niyo po kami. Dalangin po namin, Lord, na ito'y linisin mo. Dalangin nga po namin, Lord, na ito'y palambutin niyo po, Panginoon. At ngayon po, sa mga narinig po namin na iyong salita, alam po namin, Lord, na ikaw po yung nangungusap, ikaw po yung kumikilos sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kahabagan niyo po kami, kaawaan niyo po kami, O Diyos. At Lord, dalangin po namin na bigyan mo kami ng kalakasan na mapagtagumpayan namin itong mga bagay na to, mapaglabanan namin to, O Diyos. At ikaw po yung mag-lead sa amin, Panginoon, patungo po sa iyong daanan, patungo po sa inyong kalooban. Lord, salamat po. Salamat sa bawat isa na naririto. Salamat sa bawat puso na binabago mo. At dalangin nga po namin, Lord, na hindi po kami aalis sa church na to, hindi po kami lalabas sa church na to, Panginoon, na hindi po bago yung mga puso namin. Alam po namin, Lord, na may ginagawa ka sa buhay, sa puso ng bawat isa. At pangunahan na po kami, Panginoon. Ilid na po kami, Lord, sa iyong kalooban. Matuto po kami sumunod sa inyo. Lord, i-bless po yung bawat isa, bawat nakikinig po na yung mga salita. Patuloy na pagpalain niyo po, Lord, yung mga buhay namin. Pagpalain mo yung mga trabaho, mga businesses. Pagpalain mo yung mga ginagawa po ng bawat ng yung mga anak. At Lord, dalangin po namin na ikaw po yung kumilos sa buhay po namin. Lord, baguhin mo po kami. Ma-apply po namin sa buhay namin to. May pakita namin, Panginoon, na yung desires ng puso namin
ay tama, Panginoon, at ikaw po yung dinedesire nito at yung pagsunod po namin sa iyong salita. Turuan mo po kami, Lord, na mag-grow. Turuan mo po kami na lumago sa pananampalataya. Turuan mo po kami, Panginoon, na lumago sa pagkakilala po sa inyo. Katulad ng sabi mo kayo ng Panginoon, yung puso na to, yung puso upang makilala ka nga po namin. And Lord, maraming salamat po. Salamat po sa araw na to. Salamat sa biyaya mo. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na narito. At dalangin nga po namin, Lord, na ingatan na po kami. Dalangin po namin sa lahat po na may mga karamdaman, sa lahat po na may mga sakit. We pray for healing. Dalangin po namin na ikaw po yung mag-bless sa buhay ng bawat isa. We pray for your provision. We pray for knowledge, wisdom, Panginoon, sa mga anak mo, lalo na po sa lahat ng pinagkakabalahan po namin. Pagpalain na po yung isang linggo namin daraan at ikaw po yung maluwalhati, ikaw po yung parangalan, ikaw po yung mataas. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.